Ito yung pinakamalakas na ADV. Ang pinaka-high-tech. Tapos nagkalat at available yung pyesa. Pero bago natin ituloy na pag-usapan itong bagong motor na to, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa ating mga pages and channel. Malaking tulong ang inyong like, comment, and share para siguradong updated kayo at mapanood pa ng iba itong mga videos natin katulad nito. This is the Bristol ADX 180, pinakabagong ADV or adventure scooter sa Pilipinas. Ngayon, meron ng 180cc version. This is priced at only 178,800. Actually, original price na to is 198,800 pero naka-introductory price. Kung gusto mo ng scooter that's versatile for your daily ride, long ride, adventure, ito yun. Bakit natin nasabi yun? Yan ang pag-uusapan natin. As with any of the new motorcycles, pag-usapan muna natin yung forma. Kung ikukumpara natin to dito sa ADX 160 version, wala naman talaga masyadong pinagkaiba in terms of the frame, in terms of the form pagdating dito kay ADX 180. We just have to take note of a few changes. Una, updated na yung kanyang Bristol emblem dito sa harap with very minimalist decals. Tapos yung decals na meron pa dito is the branding of the ADX or AD 180. Pero yung pinaka-frame niya, unang tingin, may kita mo pa rin, this is an adventure scooter. Pag sinabi natin yon, similar to the ADX 160, you still get this big bulky frame, ang laki ng headlight assembly na projector light na rin. Okay, yung combination or yung contrast in colors pagdating dito sa body color tsaka dito sa fender. Lakas makamacho ng dual sports tire. Mamaya pag-uusapan na din natin yung inverted fork na ito, pero okay din yung kulay with a golden color pagdating sa fork kasi mas na-highlight yung accent niya pagdating niya sa ilalim. This also has an adjustable windshield, mga brother. So, depende na lang kung ano yung mas gusto nyo. If you want to reduce the wind stress, ayan yan. Meron pa rin na itong naked handlebar, similar to before, tsaka yung side mirror nito. Malaki, practical, pero hindi masyadong lampas sa handlebar. So, okay yun. The seats combination ng gray at saka black with visible white stitches. So, lakas maka-premium, di ba? Ang grab bar natin ito, this is already built in bracket. So, hindi mo na kailangan bumili ng mga top box bracket. Isasalpak mo na lang. May mga slots na dito para sa mga bolt para ilalagay mo na lang yung top box mo. Pagdating sa likod, actually bulky din eh. Lakas eh. Kasi ang lakas ng dating sa likod, ang kapal din kasi ng gulong, tas dual sports pa, na-highlight na naman yung gold accent dito sa subtank ng kanyang suspension. So, overall, again, identity of a adventure scooter. It's bulky, it's macho. Kumbaga, pag dumating ka sa mga ride kasama yung mga tropa mo, sigurado mapapatingin sila dahil sa forma ng motor na to. Pagdating naman sa makina, yun ang pinakamalaking in-improve nitong ADX version na to. Obviously, yung ADX 160 is 160cc. Ito, wapak na yung power ni ADX 160, ginawa pang 180. So this is a 180cc single overhead cam 4-valve FI engine. At talaga namang in terms of power profile, wala tayong masasabi mga brother kasi ang torque na to is at 15.7. Mas mataas kaysa sa, as far as I know, sa lahat ng mga 150, 160cc adventure scooter. Pagdating naman sa power, malayo yung power nito kasi papalo yung power nito, nasa over 18 horsepower versus sa mga counterpart nito na nasa mga 15 lang. Pagdating sa fuel consumption, you can get up to 38 kilometers per liter. 38, malayo na yun. I mean, matipid yun kung if we are to consider the displacement and the power that the motorcycle brings you. Sa ADX 160 kasi pumapagaw ka ng mga 42-43 kilometers per liter. So parang medyo nag-giveaway ka lang ng mga 45 kilometers per liter. But still, you can still get 38. So far, sa wagwagan na gamit ko, wagwagan mga brother hindi chill. Sa wagwagan na gamit ko, nakakuha ko dito ng mga 35 to 36 kilometer per liter. So okay pa rin talaga. Sulit na sulit. Yung binigay mong konting sacrifice sa gas consumption, pero kung gagamitin mo to ng talagang power on power, yung hatak niya kahit pataas, yung speed niya sa mga rektahang kalsada o kaya naman yung mga wapak na overtaking power, ay doon ka talaga mag-e-enjoy. This actually feels lightweight, so i-combine mo yun sa overall power profile ng motor, ang swabe. Yung hatak niya from 0 to 60 to 70 and so on, konting segundo lang, nandun ka na. Ready, 3, 2...
yung initial launch to high speeds, ang bilis mo lang makukuha. Yung overtaking power mo from moving, let's say, nasa mga 20 to 30 kilometers per hour ang takbo mo, biglang raratsada ka to 60, 70, 80 para mag-overtake, hindi ka mapapahiya. Pagdating naman sa hatak, ito ang adventure scooter na nagamit ko na kahit may angkas ako, kahit na pataas, umu-overtake pa rin ako. Ganun siya kalakas. Talagang pag binira mo, bira talaga mga brother. Na-appreciate ko talaga yung power niya. May mga motor kasi na sinasabing 180cc. Ano lang, for branding purposes sa tingin ko. Pero ito, may kita mo talaga na 180cc at mararamdaman mo yung difference ng power ng 180cc sa mga 160. Yun talaga yung I think yung binabayaran mo talaga sa motor na to. Mamaya, hindi pa natin isasama yung mga high-tech features ha, pero makina pa lang sulit na. So okay yung makina, maganda yung motor, kumusta yung pyesa? Ito, isa-isay natin mga brother. The gulong, yung tires natin, kasukat ng ibang mga 14 at saka 13 na gulong. So walang problema dyan, maraming mga dual sports na nagkalat. Yung braking system natin, the calipers, dual pot calipers. Sa likod naman is single pot, so walang problema, marami tayong makukunan ng mga calipers at saka brake pad. Pagdating sa top box, hindi ka naman mo problema kung meron ba siyang customized bracket para sa motor na to, kasi meron na siyang built-in na bracket, top box na lang bibigin mo. And then syempre, yung pinaka-consumable sa mga scooter is yung panggigid. So binuksan natin tong motor na to, wala tayong problema. So pagdating sa parts, unang-una nagkalat na ang Bristol branches and diggers sa Pilipinas. Marami na. So kahit saan ka, malamang sa malamang, meron ka nang mapupuntahan na malapit na Bristol dealership. But just in case medyo mapapalayo ka, kaya naman emergency, bumiyahe ka, wala kang alam na available na Bristol dealership or branches sa lugar na pinuntahan mo, the entire panggilid CVT set is just the same as the ADV at saka PCX. Binuksan na natin to, yung bola, ultimo yung slider, the belt, the filter, parehas lang mga brother. So, huwag kang mag-alala pagdating sa mga consumable, sa gulong, walang problema. Even tong suspension na to, sinukat na namin to sa iba't ibang mga suspension brands na meron dito sa Pilipinas, kahit yung mga aftermarket, yung mga pangporma, pasok din. Pwedeng palitan yung suspension if you want. Pero kung kasi huwag na, kasi yung suspension itself, okay na eh. So, pagdating dun sa overall pyesa ng motor, yung mga madalas na pinapalitan, madalas na ina-upgrade, walang problema. Kasi ano na to eh, nagkagat na yung pyesa ng ganitong type ng motor. Kasi nga, it matches with the other brands as well para hindi ka na mahirapan pa. Okay, pagdating naman sa preno mga brother, what we have is front disc brake and then rear disc brake naman. Dual ABS channel. So it's a huge advantage. Yung iba kasi, sa mga price point na ganito, single ABS lang or front ABS lang. Itong ADX 180, dual ABS channel lang. Ibig sabihin, you get that ABS safety function sa harap at saka sa likod, individually or separately. That means kapag nabigla ka ng preno, na papress ka ng talagang for emergency, the ABS function will make sure na hindi mag-lock up yung brake mo. Thereby, naiiwasan mo yung pag-skid, mas na maiiwasan yung pag-semplang. Jagged edge na rin. Laki ng diameter nito ha. Jagged edge na rin yung kanyang front disc brake. Pagdating naman sa likod, jagged edge pa rin mga brother. So napansin ko lang, mas sensitive yung ABS pag ginagamit ko siya sa harap. Sa likod, medyo meron akong konting allowance. Ang maganda nun is mas nalalaro ko yung motor kapag mga hindi pantay-pantay na kalsada, mabato, mabuhangin. It lives up to that adventure profile kasi meron akong konting allowance to play with pagdating sa ABS function ng motor. Kasi alam naman natin, para sa mga mas experienced na riders na, mas na-appreciate natin yung hindi magkikick in yung ABS sa mga adventure trails natin. And a huge bonus na rin pagdating sa motor na to is merong traction control system. Grabe no? 180cc for just over 170,000 with all the tech with traction control system. Yung traction control mga brother, yan yung nagmo-modulate sa gulong natin sa likod. Yan yung tipong parang dumudulas na siya o hindi na pantay yung speed ng ikot ng gulong dun sa traction na nararamdaman niya sa kalsada, magbabawas siya ng power para hindi magtuloy-tuloy overspin at mas may iwasan natin aksidente. Pero gaya na sabi ko, kung dadagin mo to sa mga trail rides mo, mga adventure rides, mga tabing ilog, mga bundok, you will have the option to turn this off dahil, ayan, you can turn off the traction control or you can simply turn it on with a simple press of a button. Ganun siya. Adaptable siya para sa'yo. Pag-usapan naman natin mga brother, suspension tsaka yung tires natin. In front, what we have is, suspension muna tayo, inverted fork.
inverted suspension. Normally, nakukuha lang natin yung mga upside down fork na ganito sa mga mas mahal na bikes, big bikes, performance bikes. Tapos, coupled with dual sports tires and then spoke wheels mga brother. May mga rayos, hindi siya mags. Anong ibig sabihin yan? Anong implication ng pagdating sa performance? When you have an inverted fork, ang normally na mag-absorb ng pressure neto is eto, yung mas malapit dito sa pinakataas na suspension natin. Andito yung pressure point niyan. Mas makapal yung diameter dahil inverted fork, mas na-absorb niya efficiently yung mga shock absorption na kailangan niyang ma-absorb. Tapos, sasamahan mo pa netong rayos na to, netong spoke wheels with the dual sports tire. Ang tendency niyan, hindi basta-basta mabibengkong yung mags mo. Kasi nga, each of the spokes dito has a certain level of flexibility para masigurado na hindi basta-basta mabibengkong yung mags mo. Kumbaga, ready ka talaga for adventure rides. Tapos yun na nga, alam naman na natin, pag dual sports, mas kumakapit to pagdating sa mga hindi pantay-patay na kalsada, kahit medyo mabato, medyo may ilog kang dadaanan, pasok to mga brother. And then, pagdating naman sa likod, what we have is dual shocks with pressure canister. Yan. So pagdating naman sa suspension or rear suspension natin, ang lambot na ito, sobrang komportable. Sinasadya namin idaan sa lubak etong motor na to. Ano lang siya? Swabe lang. Hindi mananakit yung puwet mo, hindi mananakit yung likod mo. Ang dating bring it on. Parang ganun yung dating sa akin. And then the same, we still have spoke wheels and then the dual sports tire. Yung gap or yung threading ng dual sports tire natin is hindi ganun kakapal. Kaya naman pagdating sa rektahan, pagdating sa mga cornering, sa mga mas aggressive na kalsada, medyo mas may ihiga mo rin siya pag gusto mong mga mas aggressive na banking, cornering, mga ganun mga brother. Pero mas ma-appreciate mo tong motor na to pagdating sa mga kalsada na you just wanna ride out and just enjoy the place ng wala masyadong sasakyan, wala masyadong mga storbo. Yun na nga, pupunta ka sa mga bundok-bundok, ilog-ilog. The specs of the tires and the suspension and the brakes will let you allow to enjoy yung ride na yun. Riding position naman mga brother para sa mga nag-aalangan kasi mukhang malaki tong motor na to. Eh di sakay natin para mas matansya nyo. For reference, I am 5'10" in height para sa mga ngayon pa lang nakasubaybay sa Motor ni One Channel. Sakay na natin. Ang baba! Gapat na gapat ang aking paa sa kalsada. Ano lang ako, 5'10" mga brother. So, para sa mga shorter riders, huwag kayong mag-alala kasi mababa lang yung seat height na to. The seat height is actually comparable to the other adventure scooters na meron sa market ngayon. So, hindi na to nakakabanibago. And then, pagdating sa overall riding position natin, eto siya. So, for the primary footboard natin mga brother, at least para sa paa ko na size 11, meron pa naman akong space to move in case mangalay ako pagdating sa mga long ride. Yan. And then, meron din tong extended footrest. Ito siya. So, okay siya. Na-appreciate ko kasi pasok yung pa ako. Sa ibang mga scooters kasi na may extended footrest, nakaganyan na eh. So, at least itong pa ako, yung buo niya, pasok. Although, yung binti ko, hindi talaga ganun na nakaunat. At least, meron lang akong additional space dito sa harap ko for the extended footrest just to, displace or medyo iba-ibahin lang yung pwesto nung pa ako, lalong-lalo na pagdating sa long ride. Kasi pagdating naman sa city driving, wala, eto na talaga ako eh. Tsaka pag aggressive riding, eto talaga tayo, di ba mga brother? And then pagdating naman sa overall ergonomics natin, yung position natin habang nagre-ride, una, straight, diretso ang likod, mataas ang manibela, tsaka tingnan mo, pansinin nyo mga brother yung braso ko. How relaxed my arms are habang nakakapit sa manibela. Bakit? Kasi yung manibela nito, napansin ko may riser. So medyo mas nakaangat na yung manibela, ayun o. Dahil dyan, mas nakaangat yung manibela, tapos yung angulo ng manibela, papalapit sa rider. Kaya tingnan mo, ito lang ang riding position ko. Relax na relax lang, pero maangas yung motor mo. And then, pagdating sa turning radius, tingnan natin kung sasagad. Ang layo! Maraming mga scooters kasi parang halos sabit na, lalo na sa height ko. Ito layo, hindi sumasayad yung manibela sa hita ko kahit na isagad ko yung turning radius ko. Appreciate ko yan mga brother. Ito nga, nabanggit natin sa looks kanina, yung side mirrors, just enough. May konting lang lagpas lang sa handlebar, pero not bothersome. Sobrang konti lang, so hindi ka mahihirapan pagdating sa rain filtering, pero ang advantage, malapat yung side mirror. Malinaw, saka walang grado. Iba kasi may grado. Pagdating sa upuan mga brother, ang lambot ng upuan nito, as in, komportable. Tapos pagdating naman sa angkasa natin, ayan din. Meron siyang konting cushion dito sa likod, tapos konting support dito pagdating sa likod natin. Pero kahit yung angkas mo matutuwa, kasi tingnan mo, ang lambot oh. Ang lambot. Pagtapos, you have the foot peg naman dito, ng angkasan mo. Diba? Stylish din yung kanyang foot peg. It blends well with the design kapag tinupi mo na. So overall,
Riding ergonomics, wala. Ano talaga? Sobrang komportable. Sabi ko nga, if you need that versatility in terms of motorcycle, day use mo, pang long ride mo dahil sa overall ergonomics at riding position mo, pasok. Yung functions ng makina natin, ng suspension, ng gulong, gusto mo mag-adventure, pasok pa rin. Tapos ito, this decreases yung wind stress mo sa mga sakaling kailangan mo magrektahan. Pag inangat mo to, kahit papano, nakaka-deflect ng hangin at mas nababawasan yung bato sa'yo ng hangin. Kasi kapag malayo ang ride, nakakapagod na rin yan kapag puro hangin ang salubong mo. So okay to mga brother, this is one of the most comfortable scooters na nasakyan ko, built for long ride, pero ang lakas. As in, nandun yung power, tapos it can conquer yung mga iba't ibang type ng kalsada. And it doesn't give away na, okay, maganda nga, komportable, pero mataas yung scooter. Hindi mga brother, ano lang, mababa lang, di ba? Pinakita ko na sa inyo kanina. Yung ground clearances to is, I think, nasa 135 millimeters. So pagdating sa mga baku-bakong kalsada, hindi ka basta-basta mag-aalangan na sugurin yung mga ganong kalsada kasi nga, you have enough ground clearance para hindi kumayod yung ilalim ng motor mo. Sarap! Features naman tayo mga brother. Unang-una, keyless. So proximity lang, kailangan ko lang nandito sa vicinity ng motor and yung gamitin lang natin yung turning knob. Remember ito, kahit nasa bulsa na lang natin to or nasa belt mo, the motorcycle will already turn on. So hindi mo na kailangan magpasak ng susi dyan. Alam na natin yan. Pero isa sa mga kinaganda, in case magigaw ka ng parking, marami masyadong motor sa mga mall, meron tong answer back system. So pindutin lang natin yung gitna. Layo pa ulit ako. Layo pa ulit ako. Answer back pa rin. Naririnig niyo pa ba? Ayun mga brother. Oh. Diba? So you have that answer back system na to make sure, halimbawa, itong buong kalawakan na pinagsushootingan natin ngayon ay puro parking ng mga motor, you will have an easier time to locate your motorcycle. Bukod sa sound, nag-i-emit din siya ng ilaw niya. Ayan, sa pa. Diba? Alright, pagdating dito, unahin na natin, meron tayong start and stop system. Ako, tina-turn off ko to, pero ito yung function ng motor na kung saan kapag tayo ay nakahinto, the engine will automatically shut down. Halimbawa, na traffic ka or nasa stoplight ka, ito lang yan para mas matipid sa gasolina. Napansin ko rin yung headlight natin, merong turn off, ito yan, and then meron ding park light, and then the headlight. At least hindi masyadong gamit na gamit yung headlight natin. Sa kabila, meron ng built-in na hazard switch. Pagdating sa pocket, to, meron tayong front pocket with cover, normal sized phone. Kasha, maluwag pa. So pwede ka pa maglagay dito ng mga iba't ibang mga ek-ek mo dyan. And then mga brother, meron din tong USB charging port. So sakto, nandyan yung gadget ko, meron akong cable wire, charge it. You can safely charge it habang umaandar ka kasi nga, ano siya, may cover siya. Pagdating naman dito, this is one of the things that you will really appreciate sa ADX 180 is the fact na meron kang 7-inch TFT display. O, di ba? Grabe, Bristol. Yan ang sasalubong sa'yo. Ang dami ng functions nitong motor na to, hindi ko na iisa-isahin. Pero some of the notable things or mga basic things na kailangan natin malaman is una, syempre our speedometer, our RPM, engine temperature, gas gauge natin, and the rest yung mga indicators natin. Take note, merong voltmeter. So napaka-importante niyan in terms of making sure na okay yung baterya natin bago tayo bumiyahe. Papakita ko lang siguro sa inyo is pwede mong baguhin yung display settings mo. So meron kang iba-ibang mode pagdating dito sa display mo in which you can change it kung ano yung prefer mo. Ayun, no? Di ba? So let's say may auto mode, may night mode, and then may iba't ibang itsura. Pero to, subukan natin yung halimbawa. Once we select it and then go back, our theme automatically changes. O, di ba? Mas high-tech talaga yung dating, mas ma-appreciate mo na sobrang futuristic. Sa tingin ko, ito, mas simplistic tong design na to. Ayun, no? Yung mga indicators nandiyan na. And then, you will have the option to connect your phone dito sa motor natin. So yes, mga brother, you just have to download the app, just scan the QR code, and then you would be able to connect your phone dito. Ang isa sa pinakamalaki at practical na function when you're able to connect your phone dito sa ADX 180 is the screen mirroring. So dahil sa screen mirroring na yan, usually ginagamit yan kapag nakamaps ako so that I don't have to use any phone holder, hindi na-expose yung gadget ko sa init o sa ulan kasi yung pinakamapa ko nandito na.
O kaya naman, yung screen mo, pwede mong mag-play ng YouTube pag nakapark ka, wag syempre pag umaandar, and so on. So screen mirroring is really just a big practical help. Kasi yung phone mo, nandun na yun eh. Andun yung navigation mo, andun yung messages mo, andun na lahat. So imagine, makikita mo yung notif and status ng phone mo dito sa screen mo. Napakalaking bagay, napaka-high-tech, but then again, napaka-practical. And then, note na rin natin mga brother na pakita ko lang yung fuel tank sa inyo. Tingnan nyo. The fuel tank, well, hindi nyo makikita kung gaano kalalim, pero alam nyo mga brother, this has one of the biggest, if not the biggest fuel tank pagdating sa ADV or adventure scooter segment. This houses 11 liters, 11 litro. Birabi mo yan, parang sa 38 kilometers per liter and then you have 11 liters worth of fuel capacity, pwede kang umabot ng over 400 kilometers sa isang full tank mo. Diba? Adventure na adventure, built for long ride talaga. Hindi ka hihintuin ng hihinto dahil maliit lang yung tangke mo. Tapos, gaya ng nasabi natin, built for adventure. Pagdating sa seats, respectable din yung kanyang underseat compartment. So ngayon, meron akong jersey dito, meron akong baon, etc. etc. Lagyan na ng gadget. So yun lang, hindi kasya ang full face helmet dito. Kaya naman, meron ng provided si Bristol na top box bracket. Para bracket na lang bibigyan mo, pwede mo nang dun i-store yung helmet mo. Pero yung pinaka-compartment natin pahaba, tsaka medyo palalim, kaya marami tayong may ilalagay. Mga documents, extra damit, kapote, sapatos, o kaya yung mga camping gears mo, pwede mong malagay dyan. And other camping essentials. So all in all, this is yun na nga, yung mga features na to is high-tech, but yet again, it is practical at the same time. Ibig sabihin, hindi lang siya naglagay ng feature na basta na lang matawag na high-tech, but these features are things na magagamit talaga natin on our daily ride habang gamit itong ADX 180. Isa pang feature na wala sa ibang scooter na ganitong category, meron na itong built-in na dashcam or yung DVR na tinatawag. Ito mga brother, oh. So may camera na to, kahit wala kang mga action camera mo, at least, alam mo, yung trip mo, your travel is covered, it's documented dahil sa built-in dashcam. So once you start your motorcycle, ano na yan, nagre-record na yan. And then it gets saved. Meron na siyang sariling SD card dito. Makapansin nyo, meron tayong SD card na icon. So meron na yung SD card. And using the app, you can also download it. Pero papakita ko lang sa inyo, bawa ito, mag-playback tayo ng ilang clips natin. Halimbawa for today. Bawa yan mga brother. So, meron ng built-in dashcam that you can playback. At least kung ano man mangyari, wag naman sana, meron tayong documented na video clip nung travel natin. So, for safety purposes, that's a huge addition. Kasi, magkano magpalagay ng dashcam sa isang motor? I don't know. I don't have an idea, pero sigurado ko hindi siya ganun kamura. Ito, meron na. Kasama na yon sa SRP na pinag-uusapan natin para dito sa motor na to. And this is our motorcycle feature for the day, mga brother. Again, this is the Bristol ADX 180. Ano sa tingin mo, given the price, the specs, the function, the features, lahat ng pinag-usapan natin pati yung forma, sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpuhuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. See you next video mga brother. Salute!